to accommodate po natin mga kabombo itong ating mga bisita from Camarines Sur National High School. And naparito po sila mga kabombo para po i-promote itong ating kumbaga and i-share po yung objectives mga kabombo nitong paparating pong Brigada Eskwela 2026 na kung saan ito po ay programa mismo ng Department of Education nationwide mga kabombo para po iinganyo itong pagiging prepared nitong mga pasilidad na paaralan mga kabombo para po maging accommodating sila sa darating po na pasukan sa Hunyo 2026 and 2027. Yan po yung school year na paparating mga kabombo. Nandito kami, nagpapasalamat kami dahil nabigyan kami ng chance para i-promote ang isa sa mga activities ng Kamhay bago ang pag-umpisa ng klase. Yung aming Brigada Eskwela 2026 na magaganap next week from June 1 to June 5 na may theme na bayanihan sa paaralan, pagkakaisa sa kaayusan at kaalaman. Magandang umaga sa lahat at sa tagapakinig mo, sir. Gaya nga ng nasabi ni Sir Ricky, narito kami para i-promote yung Brigada Eskwela na magaganap sa Camarines Sur National High School ngayong Lunes hanggang Biyernes. Ito po ay naka-schedule from June 1 to June 5. Banggitin ko lang po yung mga aktibidad na gagawin. From June 1 po magkakaroon tayo ng kick-off. Kick-off sa Liboton Campus. From 7 to 9, ganyan po. And then, ang mga participants po dito ay yung mga Liboton teachers, yung mga nag-o-occupy po ng mga classrooms sa Liboton, at saka po yung mga parents. And yung lahat ng grade 7 and nasa BEP na students. Yun po yung magiging participants natin dito June 1. For June 2 po, magkakaroon din tayo ng brigada sa main campus. Since dalawa nga po ang campus natin, so hiniwalay po namin. Ang mga participants po dito ay yung mga teachers and students occupying the main campus. Yung mga special curricular, nasa special curricular program. And then by June 3, balik po ulit tayo sa Liboton Campus. Ang mga participants po natin yung mga teachers and parents of grade 7 to 10. Brigada in Liboton participants, yung mga parents po of grade 9, 10, and students of grade 11 students. Linawin ko lang po, yung sa June 3 po, balik po tayo sa Liboton, and then ang participants po natin ay yung grade 9, 10, and 11 BEP students. Habang sa June 4 po at June 5, magkakaroon po ang lahat ng brigada opisina and other stakeholders. Kaya po iniimbitahan namin yung mga stakeholders namin, mga parents, mga students na makilahok po dito sa brigada natin. Kasi isa po itong napaka-importanting bagay sa isang paaralan para maging handa po sila sa opening po ng ating classes. Okay, gaya ng sabi ni Sir, hinahanda natin ang ating ang school para sa opening of classes. Kasi naniniwala tayo na education is a shared responsibility. Kaya ini-involve natin yung buong community para i-prepare ang classrooms, ang entire school for our students. So, kaya po iniimbitahan namin ang mga magulang, alumni, barangay officials, community partners, at lahat ng gustong makibahagi sa aming Brigada Eskwela sa Camarines Sur National High School. Yan po. And with our theme, Bayanihan sa Paaralan, Pagkakaisa sa Kaayusan at Kaalaman, it reminds us na ang maayos na paaralan ay product o produkto ng kooperasyon at malasakit ng isang buong komunidad. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. So isa po ito sa mga programa na nagtutulong sa ating mga estudyante. Okay, ayun po. Thank you for that po, Sir Raymond and Sir Ricky. Yun nga po magsaserve as kumbaga anunsyo publiko sa ating mga
mag-aaral at nag-aaral na magko-continue dito po sa Camarines Sur National High School. And sir, siguro matanong ko lang po, since ang Brigada Eskwela is taon-taon po siyang event, ano po ba yung kumbaga relevance nung theme ngayon? Ano ba yung kumbaga objectives ngayon ng brigada para po sa paparating na school year 2026 to 2027 in terms po sa kumbaga pagiging prepared po nitong ating mga facility ng ating mga facility dito po sa Camarines Sur National High School? If I remember it right, Sir Carl, last year was focused more on reading. So yung focus ng brigada ay yung everything about reading. Pero ngayon yung ating theme ay tungkol sa bayanihan sa paaralan. Although ang pinaka goal naman talaga ng brigada ay bayanihan, pero I think this year mas naka-anchor doon sa pagtutulungan ng community para sa pag-prepare ng mga estudyante ng school para sa mga estudyante. Actually sir, pag sinabi nating brigada, ang alam lang natin is nakafocus sa paglilinis, di ba? So, in fact, hindi lang ito po ang focus ng brigada natin. Kasi, kagaya nga ng nasabi ni Sir Ricky, meron po tayong reading. Kaya ini-encourage namin po yung mga stakeholders na gustong mag-donate ng mga books or mga activity books na pwede pong ibigay sa amin sa Kamhay. Kasi, isa po yan sa mga focus natin. Right, sir. By the way po, yun po, narinig natin na meron tayong, kumbaga, hindi lang siya about cleaning and, kumbaga, preparedness in terms of facilities, kundi preparedness ng facilities in terms of reading. Sir Ricky and Sir Raymond, ito po bang, in terms of reading, may targeted number of books po ba tayo and siguro subjects din na targeted in terms of hinihingi natin sa ating mga donors para po sa pagbasa. And in terms din po sa mga magpa-participate, may targeted number din po ba tayo para kumbaga ma-reach natin yung hanggang June 5 na matapos natin na ready itong facilities ni Kamhay? Unahin natin sir yung target sa mga, yung sabi mo, sa mga items, materials. So actually po wala naman talagang target. So ini-encourage mi lang yung iba na kung may mga sobra silang mga learning mga workbooks or so pwede pong ibigay na lang i-donate na lang nila kasi ang term natin is donate, po. So pwedeng i-donate na lang sa Kamhay para makatulong, po sa mga mag-aaral natin. In terms naman po doon sa duration nung period, So wala naman talaga pong specific kasi everyday po kahit school year na or talagang school year na po, nagpapa-reading kami. May mga program po ang government na katulad ng aral, PhilErie, kumbaga supporting na lang po, materials. Okay, sir. Siguro balik po tayo dun sa talagang kadalasan na ginagawa for brigada, which is yung preparedness ng facilities, no? And cleaning and siguro repair if kailangan. Sa ngayon pong situation natin o kumbaga panahon ngayon sa Kamhay, ano po ba yung areas na nangangailangan or facilities na nangangailangan ng repair or linis or siguro sir anything na kailangan ng pagsasaayos po mula na makakatulong po itong ating mga parents and students ngayon po na syempre mga ilang months po siya na iwan since nagkaroon ng moving up and graduation po dito sa Kamhay. Since nga ilang months na walang pasok, mga 2 months po. Although nandun pa naman po yung ating mga maintenance sa school. Pero I think ang pinakauna is decluttering talaga. Decluttering tapos yung mga grounds ganyan. Tapos maybe kung may mga ibang facilities na kailangan pang may mga kailangan kumpunahin or ayusin. Yun po yung pinaka for preparing the entire school. Idagdag ko na rin po yung mga CR comfort room natin, So isa po yan sa prioridad na pinagtutuunan namin ngayon ng pansin yung comfort room. Kailangan maging malinis, hygienic sa mga bata para sa darating na pasukan ready na po. At saka po yung mga ibang kailangang i-repair katulad ng ceiling. Kaya nga po kailangan namin ng karpentero sana
Kung may karpentero po tayong mga parents, so need po namin yung ninyo, cooperation. How about mga sir, with regard po sa budgeting, may nakalaan po bang pondo dito yung since government school or public school po ang Kamhay, may nakalaan po bang certain amount of kumbaga fund to pursue the brigada since yearly naman po ito and baka kasali din po sa programa ng DepEd since na may binababa naman pong GAA din mga sir? Kung sa pondo po, wala pong specific na pondo na nakalaan from national government na ibinababa dito sa amin. So, kaya nga po, sa brigada, kailangan po namin ang suporta ng parents kasi ang donation, kasi yun po ang kailangan talaga namin. Halimbawa, mag-aayos kami ng ceiling sa isang classroom. So, yun po ang sinasabi namin sa parents. Kailangan namin ng plywood, ng pintura, ng brush, ng roller, at saka yung gagawa. So purely services lang po talaga at purely donations. So yun po ang Yeah. Kaya nga po, hin-highlight din yung community collaboration and yung bayanihan na we give the services kung may mga parents yung sa paglilinis na imbes na halimbawa ibabayad natin sa paglilinis, yung collaboration ng community yung gagawin sa Brigada Eskwela. Yun sir, siguro matanong ko din po Sir Ricky and Sir Raymond, since ito po yearly, hindi ba sir yung mga kumbaga for repair or need for improvement, yun din po yung parang lagi din taon-taon na focus or areas na focus na linisan o i-repair po sa brigada? Sir, bakit kaya sir parang lagi siyang kailangang i-maintain? Though syempre ang same na answer natin is ginagamit. Pero like bakit po siya kailangan na yearly i-maintain? Like, isa po ba sa problem din na kailangan itong brigada as a solution na kumbaga nasisira yung facility since nasa 10,000 plus ang estudyante nitong Kamhay? Yes po, that's right sir. Napakarami kasing estudyante ng Kamhay and Brigada Eskwela by the way is not only in Kamhay, it's a national program. So talagang I think yung school kasi yung mga estudyante ginagamit sa buong taon, talagang 'di ba kapag meron tayong halimbawa sa bahay natin, talagang we prepare, naman talaga tayo, naglilinis, nag-aayos. So lalo pa sa school with for example a classroom with 40 plus students sa buong school year, ganyan, tapos mga bata and all. So we want our students to have a learning environment na talagang ready for them. So yun naman mga ginagawa nating repairs and maintenance in Brigada Eskwela are not the major repairs naman. So yung pag-prepare lang para sa pasukan. Pag sa major repair kasi sa school na po yan. So pag minor repairs, yan ang mga inaasikaso namin po sa brigada. And in addition with that, kailangan po talaga taon-taon na gawin itong Brigada Eskwela, kagaya ng nasabi ko kanina na namin ni Sir Ricky, na talagang para sa paghahanda ng panibagong taon sa pag-aaral. Ayun sir, siguro kunin ko rin po itong opportunity since napapabalita na baka daw po itong DOLE, no? Tapos sa DepEd magkaroon ng collaboration. In terms po itong mga tupad natin, no, under yung mga beneficiaries ng tupad, i-incorporate po sila, no? I-integrate na sila po ay maging parte nitong Brigada Eskwela. Ano pong comments ninyo Sir Ricky and Sir Raymond with regard po sa ganitong proposal from DOLE? Hindi ko pa actually na balitaan about that. But I think it's a good thing kasi nga sabi natin yung brigada is about collaboration, bayanihan. I think when government offices ay nagtutulungan for a common good goal, mas maganda ang ma-achieve natin. Besides, sir, nire-require talaga yung mga 4Ps natin katulad ng 4Ps, yung sa Sanggawadan, nire-require talaga sila yata na kailangan mag-service sa mga ganyang gawain. Ayun po mga sir, siguro second to the last question, no. Kasi minsan hindi maiwasan, no.
yung mga parents natin, may mga reklamador o yung mga nagtataka, parents, students, or other po na magpa-participate sa brigada. Siguro sir, ma-highlight po natin. Ano kaya yung magiging importance and advantages sa kanila na sila po ay magiging mismong parte nitong brigada eskwela. In terms siguro hindi lang po limited ito sa pag-i-improve ng facilities ng schools, kundi yung maibibigay po na benefits sa kanila mismo. Ako more on the objective side na naging malinis for the students. I think matuturuan din natin yung mga estudyante mismo to be involved in the community. Na kapag nakita nila yung parents nila, yung community around them na nagtutulungan for preparing the classrooms, talagang we inculcate to the students yung importansya ng pakikiisa sa komunidad para ma-achieve ang isang magandang goal like Brigada Eskwela. Actually, sir, bibihira namin ma-encounter yung mga nagre-reklamang parents kasi alam naman nila na at the end of the day, yung mga eskwela pa rin nila o yung mga students, mga anak nila, ang magbe-benefits sa mga ganitong aktibidad. And we would also like to highlight na Brigada Eskwela is really on voluntarism. So we don't force the students or the parents naman na maglinis and all. Voluntarism, isa pa yun sa mga maitatanim natin sa ating mga estudyante. Yan pa. Alright, Sir Ricky and Sir Raymond. Siguro baka may mga hindi na lang po kayo na-mention in terms of kumbaga encouragement or baka may gusto na lang po kayong iwan ng mensahe, paalala, panawagan po sa ating mga students, parents po dito sa Kamhay para po sila makiisa sa gaganapin po nating Brigada Eskwela 2026 na balita ko po this Monday mag-o-open na po kayo. Carl, this Monday we will have our kick-off program na magaganap po sa Liboton Annex at 7 a.m., 7:30. Meron po kaming opening program and lahat po ng mga parents, mga students, saka yung part of the community ay invited na mag-attend sa Monday. Kasi meron kaming Zumba, meron kaming mga ibang mga para i-present ang aming activities ngayong Brigada Eskwela. Again po, inaanyayahan namin lahat ng mga magulang, mga mag-aaral, mga stakeholders na makilahok po tayo dito sa aktibidad na ito. Kasi ang end user po nito ay ang ating mga kabataan, mga estudyante. So, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 1, magkakaroon po tayo ng kick-off. Ang kick-off po is June 1 only and then yung brigada tuloy-tuloy tayo until June 5.